Maayos, may takot sa batas at disiplinado. Ito ang ipinagmamalaki na imahe ng Davao City na nakamit daw sa matagal na panahong nagsilbing mayor doon si Duterte. Kaya naman ang estilo ng pamumuno niya sa Davao ang gagawin rin daw modelo ni Duterte sa pagpapatakbo niya sa buong Pilipinas. May report si Ian Cruz. Nang tumakbo si Mayor Rodrigo Duterte sa pagkapangulo, ang kanyang pangako, gagawin niya sa buong Pilipinas ang nagawa na niya sa Davao City kung saan nagsilbi siya ng 7 termino bilang mayor. Ano nga ba ang meron sa Davao City at uubra kaya ang sinasabing Davao model sa buong bansa? Dito sa Davao City, bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar. At sa mga mahilig gumimik, ang inuman hanggang 1:00 ng madaling araw lang. May speed limit ang mga sakyan, 60 kilometers per hour sa highway, 30 kilometers per hour sa looban. Para ma-monitor ang mga lumalabag sa batas, required ang mga commercial establishment na may minimum 3 million capital na magkaroon ng CCTV. May 173 CCTV cameras ding nakakalat sa mga kalsada para wala raw talagang masamang loob na makalulusot sa mapagmatyag niyang mata. Dito sa Public Safety and Command Center ng Davao City, 24/7 na may tumatao sa lahat ng kamera. Lahat ng mga nahuhuli ng nasa command center na naninigarilyo, lumalabag sa speed limit o anuman, agad na itatawag sa pinakamalapit na pulis na siya namang maninita. Pwede nilang i-deny but we have evidence, so wala silang magawa to pay 500, except to pay 500. Mas mabilis na rin daw nilang nare-resolba ang mga aksidente sa daan dahil malinaw na malinaw ang ebidensya. 32 milyon ang ginastos para sa mga kamera at 64 na milyon naman para sa mga state-of-the-art na integrated system. Ang bahagi ng budget, hinuhugot din sa nakolekta mula sa mga lumalabag sa ordinansa. In fact, about a year ago, we have arrested for non-smoking. We have collected 3 million pesos. Political will nga. There must be a good leader who can implement the laws. Sa panahon ng sakuna, ibinagmamalaki rin ng syudad ang kanilang kahandaan. Kung ang Amerika may maaasahang 911 sa oras ng emergency, sa Davao City, ipinagmamalaki naman nila ang nag-iisang Central 911 Service sa buong Asya. Taong 2002 nang una itong subukan. Ngayon, may 20 na silang ambulansya, kabilang ang ambu bus na ito na kayang magsakay ng hanggang 20 pasyente. We have 3 substations. Sa substation na yun, may tigda-2 ambulance. So may special ambulance kami na maliit yung tinatawag namin pediatric ambulance. Para lang siya sa mga bata, ma'am. 13 below po. Nandun na yung mga incubator. Pagmamalaki pa ng mga taga-Davao, bago pa maipasa ang ilang batas sa Kongreso, may mga ordinansa na silang kahalintulad nito. Gaya na lang ng kanilang Local Reproductive Health Ordinance na nauna pa sa RH Law. Sa ilalim ng ordinansang ito, libreng ipinamimigay ang contraceptives, libre rin ang ilang reproductive health services sa mga health center at pampublikong ospital. 18 pataas, as long as they would want to have it, as long as it's their choice, after counseling, then it's given. It's not just for women. We have also services for males. So we do regularly non-scalpel vasectomy if the males would want to. Noong panahon ng kampanya, madalas napupuna ang ilang kilos at salita ni Mayor Duterte. Kaya na lang ng kontrobersyal niyang komento tungkol sa ni-rape na Australian missionary sa Davao. Pero ang kanyang mga nasasakupan, hindi na raw nagugulat sa asta ng kanilang mayor. Sinasabi ng iba, bakit ganyan si mayor? Kasi hindi nag-gender, yung gender consciousness niya mababa. Pero pinatunayan po niya sa pag-establish, paggawa ng mga programa, polisiya, at siya po mismo, no, sa tingin natin, he is very tough, yet he remains very compassionate. Sagot pa noon ng kampo ni Duterte, bago pa man naipasa ang National Magna Carta for Women, may Women's Code na ang Davao City na layong protektahan ang interes ng mga kababaihan, kabilang nasa usapin ng karahasan at edukasyon. Kabilang nilang Davao City sa ilang lugar sa Pilipinas na may sariling Anti-Discrimination Ordinance. It stands for yung complaints nga ng LGBT community members. Tapos nakalump din doon yung persons with disabilities as well as mga lumad and moro people. Kasi pare-pareho po silang nakakaranas ng diskriminasyon. Sa isang sipat,
tila magandang panimula at nagbibigay pag-asa sa marami ang mga nasimulan sa Davao City. Pero ang lahat daw ng ito, baliwala kung walang disiplina. Sa palagay ko, pagkaupo ni Mayor Roque Duterte, 100% kayang-kaya niya. Nakayagan niya yung Davao, yun pa kayang Pilipinas. Tingnan nyo dito sa Davao kung kaano kadisiplina yung mga taga Davao. Suportahan na lang natin. Hindi na hindi na laban-laban. Ayon sa mga political analyst, protest vote mula sa mga Pilipinong sabik sa pagbabago ang nakapagpanalo kay Duterte. Change is coming, ika nga sa slogan ni Duterte. Pero ang tanong ngayon, kaya bang panindigan ng mga Pilipino ang piniling pagbabago? Mula rito sa Davao City, Ian Cruz, GMA News.